Kabayan, kung mapapansin ninyo, ang mga pet shop ngayon ay may mga ipinagbibiling iba't ibang uri ng ibon at manok. Sa ibon, pangkaraniwan na lamang, subalit sa manok, kabayan, medyo naiiba ng kaunti. Karamihan sa mga manok na ipinagbibili ay yung mga native o likas. Marami nang nahihilig sa pagbibenta at bumibili at nag-aalaga ng mga native na manok. Kung hindi man alaga, ito ay gamit sa negosyo. Sa kabilang dako naman, kabayan, isa pang nakakahiligang muli ay ang mga alagang aso. Kung mapapansin ninyo, kabayan, ay dumarami ang mga nag-aalaga ng iba't ibang uri ng aso. Yung maliliit o yung mga malalaki, guard dogs, fancy dogs, at marami pang iba. Kabayan, kung kayo po ay mamimili, marami kayong makikitang alaga sa internet at mga magazine. Nakikita po ninyo ay si Kate, isa pong female Shih Tzu na nakatakda po, schedule po na magbigay ng kanyang mga anak. Sinan, kailan manganganak ito at how many puppies do you expect from Kate? She is expected to whelp. Manganganak po siya between siguro March 15 and 20 on those dates. Anytime. Why do we have to use words like whelping, farrowing, sa iba-ibang mga hayop? Kagaya sa kambing, iba, no? Kidding, ano ha? You're kidding me. Okay. Bakit ganun ba? Panganganak naman isa lang. Sino man mga nag-invento kaya? Those are technical terms. Technical terms. What do you mean by whelping? Whelping is the process of giving birth na referring to the dogs The and dogs the na. foxes. Pero Yung mga pareho rin. canine whelping. family, yeah. Okay. Whelping. And just to give you a brief history of dogs, sabi nila, all of them came from one type of dog na kagaya ng mga wolf. Yeah, actually, literature says that all dogs evolved from the gray wolf. The gray wolf lahat. Yeah. Pero nag-iba-iba ang itsura nila. Ibang itsura nila because they have been subjected to deliberate selection and breeding. Hindi, nung mga panahon ng mga caveman, meron na eh. Yes. Pero nagsiselective breeding. Nagsiselect din po ganun? sila. Ganun ba yun? Depending on their use. O Ganun. yung objective nila in keeping the dog. Ito ngayon, whelping siya. Kailan siya darating? Kailan darating yun? This is due, manganganak po siya expectedly between March 15 and 20. March 15 and 20. Yes, sir. And ang importante po dyan ay 63 days on the average ang haba ng pagbubuntis ng aso. The duration of pregnancy. The gestation ng aso is 63 days. That is plus or minus 3 days. Hindi sila naaagas, hindi sila nakukunan. Meron din pong mga cases ng ganun, but seldom. Naaagas lang sila kung sila ay nagkakasakit or they have been subjected to trauma. Okay, mabalikan po natin ang mga pet shop at mga tindahan ng gamit sa mga alagang hayop, isda at ibon, kabayan. Kung mahihilig kayo, pag-aralan po ninyong mabuti kung ano ang maganda. Alamin kung ito ay mabili sa inyong lugar. Sa iba, ang mga pakain at gamot sa hayop ang pinakamaganda. Pwede rin sa mga klinik o pagamutan para sa mga alaga. Yan ang ating pag-uukulan ng pansin at espasyo sa huling bahagi ng ating palatuntunan, kabayan. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro.
Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung feed brew ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang isusunod po natin kabayan ay mga sitwasyon naman ukol sa tinatawag po nating breeder farm. Sa ngayon, bilang isang negosyo at sentro ng mga matataas na uri ng hayop na katulad ng baboy. Mamaya, sa ating dagdag kaalaman, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan, sa araw na ito, mapapasentro tayo sa mga negosyong nais na pasukan ng ilan po nating mga kababayan. Halimbawa, sa pag-aalaga ng hayop na tulad ng baboy. May mga kahilingan pong tinanggap ang ating palatuntunan kung may negosyo at malaki ang puhunang kailangan sa pagtatayo ng isang breeder farm. Alam po ninyo kung kami ang tatanungin, bagamat marami na ring breeder farm sa Pilipinas, dahilan sa malaki ang market po nito para sa mga alagang baboy, masasabi nating palaki ang nasabing industriya. Sa breeder farm, kailangan ang malaking puhunan para sa lugar na inyong paglalagyan ng nasabing alagain. Hindi po maliit na espasyo ang kailangan. Ang kailangan po dito ay mga makabagong gamit sa alagaan. Modern instrument, kabayan. Dapat mayroon din po kayong karanasan sa pag-aalaga ng nasabing. Ano ang nakikita mong mga personality na nagpupunta rito? Mga backyard racer, mga negosyante, mga bagito o mga estudyante? Ano nakikita niyo? Halo-halo din. May mga baguhan, may mga maraming estudyante, may farm owner talaga. Halo-halo din. Mga profiler ka na pala ngayon. Okay. At sika mo na. Di ba, marami kayong mga katalo rito. Ibig sabihin, yung kakompetensya, no? Ikaw ba, without necessarily saying na mas magaling ang John and John Farm, ano ang nakikita mong preference nila pag dinadalaw nilang lahat yung mga
mga baboy na ibinebenta rito? I think number one naman na tinitingnan ng buyer is yung presyo. Ganon? Competitive ba ang presyo ng John & John? Oo, for the quality naman that you get, competitive kami. What is the most competitive price kapag siyempre i-announce natin na ilalive natin sa YouTube at saka sa Facebook pag naghanap sila ng baboy, unahin natin yung mga barako. Ano ang range ng mga prices? Yung regular boars namin is 35 to 40,000. And then yung elite boars namin, yun yung yung top 3% ng batch niya, sells for mga 50 to 60,000. Ganun ba talagang? Para pala akong bumili ng isang motorsiklong mamahalin. Oh, ay matagal mo naman mapapakinabangan eh. Tsaka maganda talaga yun. Pero yung baboy, hindi ko pwedeng sakyan. And then, Okay, sa inahin naman. sa inahin, yung F1 gilts namin, 19,000. Anong F1 Guild? Yung cross siya ng Landrace and Large White. Maganda niyan. Oh, yes, yes. And one question. Kunyari, meron akong, F1 Bumili ko, siyempre, mga backyard at saka semi-commercial. Pagkatapos sabi ko, gawin ko kayang kunan ko kaya ito ng lahi para maggagawa ko ng inahin sa aking farm. Pwede? Basta pure yung ipapasok nila. Anong sabihin pure? Pure breed. Kumuha ka ng F1 sa inyo, Landrace, kunyari, Large White, etc. Gusto kong ipares yan sa isa sa mga baboy ko rito sa farm ko. Pwede bang gamitin ko yung inahin? Yung anak nun? Yung anak? Depende pa, hindi na. Masyado ng chapsuy yung tawag doon. Kabayan, bukod sa isang breeder farm, ang isa pang nauuso ngayon ay ang tinatawag po nating multiplier farm. Kung may kaugnay po kayong mga breeder farm, pwede kayong mag-alaga ng kanilang mga inahin at mga biik. At sila rin po ang kukuha kapag ito po ay malalaki na. Ito ang mataas na level ng tinatawag po nating paiwi. At ang isa pang paraang nauuso ngayon, kabayan, ay ang tinatawag po nating contract growing. Kayo ang magpapalaki ng mga biik at ang bibili naman ng mga palakihin ay ang mga nagpapaalaga. Ang lahat ng ito, kabayan, ay mga negosyong kumikilos sa larangan ng pag-aalaga ng hayop na tulad po ng baboy. At ating ipinapaalam sa mga nagtatanong sa ating palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang
Ang isusunod po natin kabayan ay mga kasagutan sa mga tanong at request sa ating palatuntunang ating alamin. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, sagutin po natin ang ilang katanungan at request sa ating palatuntunang ating alamin. Una, ang ukol sa mga alagang tulad po ng koi. Mula kay Mario Sanggalang ng Maynila. Saan daw maaaring makakita ng mga magagandang uri ng koi na pwedeng alagaan at ipagbili? Ang sabi daw kabayan ay fortune fish ang koi. Well, ito po ay tanyag sa ilang Asian countries. Alam po ninyo kabayan, sa koi may mga paniniwala sila dito. Ang mga ito ay makikita at mabibili sa ilang tanyag na pet shop sa Metro Manila. Alam po ninyo, may isang pet shop kaming nakita at sentro ng alagain po ng mga koi na matatagpuan po sa Sukat Road sa Parañaque, Metro Manila. Pati na po ang mga paraan ng pag-aalaga ay naroroon. Samantala kabayan, sa isa pang issue sa ating palatuntunan, marami pong tanong na tinanggap ang ating alamin sa loob at labas ng Pilipinas. Ito ay ukol sa mga produktong yari sa bamboo o kawayan. Mula po sa mga garden set at mga gamit sa bahay at mga tanggapan. Nakita po namin ang mga ito sa Johnny and Susan Agro Shop sa San Pablo, Kabayan, Kamakailan. Kawayan ang sentro ng kanilang mga gamit sa mga produkto. Johnny, itong ginagawa ninyong taniman ng kawayan, saan ang galing itong ideyang ito? Actually, idea po ito ng mismo sa tao ko. Yan, kasi meron silang tools. Sabi ko, ano ba yung tools na yan? Para saan yan? Nung pinakita nila sa akin kung paano gawin, doon ako nag-isip, meron palang pupuntahan to. Kaya ngayon po makikita nyo kung paano nila pagandahin ang isang simpleng patapong kawayan. Okay. Yan, katulad yan. So, bubutasin na niya. Pwedeng machine, pero sa simpleng tools, makakagawa siyang butas na bilog katulad po nito. Pero sa nakikita ko, yung ordinaryo, ang ginagamit lang ordinaryong pait at saka yung mga pamputol. Pero ito iba ang pagkaka-design. Opo. Yung ibang tools like yung pait, pwede rin naman po yun pero mahirap. Matagal. Pero ito, sa nakikita nyo, napakabilis lamang. Wala pang 5 minuto yata. Butas na agad at saka bilog na bilog. Parang sinukat. Sa simpleng tools lamang po. Pwede rin namang ibang tools pero sa nakikita ko po mahirap. Pero ito, tingnan nyo, ang dali. Saan ang galing itong tools na ito? Sa Iloilo po. Iloilo pa rin. Ano yan? Na-discover mo o dinala sa iyo ng mga kasama mo rito mula sa Iloilo? At dinala na po nila. Kasi bago ko po sila kunin, yun yung isang hanap buhay nila. Ngayon, nagkaroon din ako ng idea doon. Kung hanap buhay nila yon doon at talent nila, bakit hindi gawin dito? Oo, para ganun pa rin maging productive sila at maaari makatulong sa iba, sa industriya particularly ng kawayan. Okay, dun sa ginagawa ninyong paraan ng taniman, yung ibang nakikita ko, diretso yung wala na kayong plastic bag na inilalagay. Yung iba diretso na rin sa kawayan. Anong pagkakaiba? Okay, pagka po gumamit kayo ng plastic pot, malinis po. Kasi once na hinarvest nyo o nagpalit kayo ng lupa, tatanggalin nyo lang po yung plastic pot.
at protektado pa yung kawayan kasi hindi siya madudumihan, hindi siya malalagyan ng lupa. Pwede rin naman pong direkta. Yun nga lang po, pagka nag-harvest kayo, maaaring i-condition yung lupa, tatanggalin nyo yung lupa, magpapalitan naman kayo, messy po siya. Pero pagka po gumamit kayo ng plastic pot, lalo na't gagamitin nyo sa sala o sa building, napakalinis po niya. Kung ang ilalagay natin sa plastic pot ay gulay, Opo. tutubo ba ng maayos? Sa experience po namin, tutubo po siya ng maayos. Normally po, ang itinatanim dyan ay lettuce, pechay, celery, mustasa, yan po, mga leafy vegetable. Patok po, pwedeng sumibol dyan, pwedeng Hindi pwede ang pakwan tsaka kundol. Hindi po, lalong-lalo na po yung nyog, yung coconut, hindi pwede. Gaano tumatagal naman itong ganitong klaseng taniman? Sa tingin ko po, kaya siyang tumagal. Kung siya po ay hindi nauulan ng masyado, pwede siyang tumagal ng 2 taon. Pero kung nauulanan po siya, exposure sa ulan at saka init, maaaring 1 taon po. Pero mura lang ang kawayan, pwedeng paltan siya. Yan, yun po. At may mga magtatanong sa atin, Ka Jerry, kung sakasakaling gusto naming bumili na lamang ng ganitong klase, mga magkano naman ang isang set ng mga 4 na layer ng kawayan? Napakamura lamang po. Depende po sa size, depende sa lalagyan, at depende po sa kung saan namin dadalhin. Yan. Napakamura lamang po. Hindi po issue ang presyo kasi mura lang po ang kawayan tsaka labor ng Johnny and Susan Agri Shop. Bigay mo sa kanila ang address at saka contact numbers. Okay. Ang Johnny and Susan Agri Shop po ay makikita nyo po sa Laurelville Subdivision, San Pablo City, Laguna. Ang telepono ko po ay 0922-80-14344. I love you very much. 0922-80-14344. Ang ukol naman sa kanilang proyekto sa pagtatanim ng mais kabayan sa mga darating na pagtatanghal ng ating palatuntunan, itatala po natin. Q&A kabayan, sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang ating mga pagpapakitang gawa para po sa taong ito, kabayan, ukol sa mga livelihood projects, ay ating pong isasama sa ating mga pagtatanghal sa mga darating na araw. Mamaya, mga sampul po sa Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream?
Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, sa ating pagpapatuloy para po sa araw na ito, kabayan, para po sa mga nagtatanong kung ano pong mga seminar ang available po sa taong kasalukuyan. Monthly po ang aming pong mga paanunsyo sa Facebook tungkol po sa mga livelihood seminar. Kung ano ang okay na salihan po ninyo, kabayan, ay itawag lamang po sa ating palatuntunan. At para sa sample para sa buwang ito, kabayan, narito ang isang halimbawa ng mga nagaganap sa mga livelihood seminar ng GSK. Cassava flour, 400 grams. Nilagyan natin ng 2 cups na tubig. Pagkatapos, i-dilute natin sa 2 cups na tubig, tapos hinalo ng hinalo. Eto, binubuhos na natin ng tubig. Bilisan mong pagbuhos. Sige, dire-diretso. Malinis yung camera mo. With filter. Pagkatapos ngayon, eto, tuloy-tuloy din to. Kunin mo yung... Yan. Eto na yung second extraction with gatas, yung skim milk at saka eggs. Lagyan natin ng cheese, no? Iniwan natin ng yelo. Ngayon, lalagyan natin siya ng asin. Sasamahan na natin ng asin. Ibuhos natin to, walang 1 kilo. Supposed to be 1 kilo to eh. Pag-beat natin ng ice cream, no? Pag-beat natin nung lamela, nagagawin mong ice cream. Ngayon, may ikot. Ito na yung all-purpose cream. Sama natin. Pagkatapos niyan, tsaka natin isasama ang sugar. All-purpose. Bibit muna natin ang all-purpose. Lagay na natin ang condensed milk. Ilalagay na natin yung ating cream. Yung cookies. Okay, eto na ngayon yung tinatawag nating ice cream. Okay, kabayan, sa mga darating na seminar ng ating palatuntunan, isasagawa po natin ito sa Agricultural and Fishery Park ng ating Alamin sa lungsod ng Lipa, na kung saan ay pwede rin po ninyong makita ang ibang proyekto at mga paraan ng pag-aalaga ng mga hayop, isda at mga halaman. Magagaya po ninyo ang mga ito. At the same time, pwede po kayong maaliw sa mga makikita po ninyo sa nasabing farm. Simple lamang pero maaari kayong masiyahan sapagkat outdoor po ang nasabing lugar. At i-aanunsyo po namin, kabayan, sa mga darating na araw kung ready na po ang Agricultural and Fishery Park ng palatuntunang ating Alamin. Tawag po kayo, kabayan, kung gusto po ninyong sumali sa mga livelihood seminar na gagawin po namin sa nasabing agricultural farm ng ating Alamin. Sa hog raising, tilapia production o kaya'y panggasyos, bago po ito, kabayan. Candle making, meat processing, bread making, ice cream production at marami pang iba. Tawag na, kabayan, sa ating palatuntunang ating alamin sa GSK.
Mamaya kabayan, ipagpapatuloy po natin ang usapan ukol naman sa pakaing FeedPro at sa paraang PIGS. Pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from week hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay kabayan, narito ang ilang kasagutan ukol sa mga tanong sa pakaing FeedPro para sa mga alagaing baboy at mga payo naman ng mga dalubhasa sa pag-aalaga ng baboy. Siyempre kabayan, kasama po ang paraang PIGS. Batay sa mga talakayan sa mga pulong-pulong pangkabuhayan ng palatuntunang ating alamin at FeedPro. Question ko lang po, yung inahin ba ang pagbubuntis niya is eksakto 114 days, manganganak siya? Okay. Kung eksaktong 114 days, yung kanyang parturition, yung kanyang gestation period, karaniwan yan ay meron tayong tinatawag na pwedeng mas maaga yan ng 3 days o pwedeng mas late yan ng 3 days. Pero by the book, may nagsasabi din na 5 araw earlier at 5 araw na late. So, hindi siya eksakto. Pero kalimitan kasi 114 days, nanganganak na talaga. Kasi yung inahin kasi namin, first time namin magpainahin, naka-schedule siya ng July 3. Then, sabi ng technician, hindi kasi siya nung July 3 nanganak. Then, sabi ng technician, mag-antay tayo ng 3 days. So, pag 3 days hindi pa daw, tawagan siya. Then, para pupunta siya. So, tinawagan namin siya ng hapon kasi hindi, nung July 6. So, parang in-inject niya, in-induce niya. Then, July 6, mga 5 p.m. Then, madaling araw na ng Tuesday, saka siya nanganak. 10, pero patay na yung mga 4, talagang maitim na.
yung 6 buhay pa, pero ang nag-survive 2 lang. Okay, usually yan ay merong mga infections. Kaya kapag marami kasi ang patay na biik doon sa loob, karaniwan yan walang pump doon sa doon sa matres ng inahin, hindi siya magsisignal na kami lalabas na. Walang magsisignal na ganoon eh. So kapag karaniwan naman sa mga buhay na biik, 114 days magsisignal na sila na palabas na talaga kami doon sa mismong inahin, kaya lalabas. Pero in rare cases, katulad nung sa inyo, lalo pagka dumaan ang tag-init, tapos hiningal yung inahin, nagkakaroon ng dislodge. Kasi daw po lumindol. Inabot kasi siya ng lindol. Inabot siya ng lindol. Depende kung... ganun o ba? Pwede magkaroon ng ganun. Depende dun sa intensity ng lindol at depende dun sa kapit ng mga piglets. Pero usually naman, by study, wala pa namang nasusulat na pagka nalindol, ay nalalaglag talaga. Pero merong mga study at based sa experience, kapag mainit ang panahon, nagkakaroon talaga ng dislodge doon sa mga inahin. So, ang ginagamitan natin yan na medyo, kaya importante yung PIGS doon sa mga kulungan na kahit may mga inahin kayo, para nakakaligo ang inahin, mag-cool off yung inahin, hindi magkaroon ng mga dislodge. Yun naman ay hindi dahil idle mineral deficiency siya o dahil doon sa dumaan na tag-init previously. So, para sa akin, mas nakikita ko previously kasi may init. So, maraming tendency yung mga inahin, lalo pag mahina yung kapit, at inihingal yung inahin, nagkakaroon ng dislodge. Dapat ba i-inject siya lagi ng mga vitamins? Okay. Sa iba't ibang farm, magkakaiba tayo ng pangangailangan sa mga inahin. Yes, kailangan nyo ring bigyan ng mga vitamin ang inahin. Yan ay para maging matibay din yung mga katawan nila at saka yung mga mismong mga biik sa loob, kailangan matibay din. So, in cases na nagkakaroon ng mga sudden change of temperature tayo, weather condition, siyempre kailangan nila ng protection. Okay kabayan, para sa mga darating na pagtatanghal ng ating programa, pasesentro po ang ating extension service sa mga paraan sa pag-aalaga ng baboy. Kung papaano ang pag-aalaga mula po sa mga biik hanggang sa ang mga ito ay mapalaki at maipagbili. Gayon din sa mga inahin at barako kabayan. Ang lahat ng ito kabayan sa ating extension service ng palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan!
Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating alamin tungkol naman sa poultry and animal supply store o negosyo sa pagbebenta ng mga produkto sa agriculture and fishery kabayan. At sa ating usapan kabayan, kasama po dito ang tungkol sa mga pet shop. Feature po natin kabayan ang Hari-Tari Pet Store pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, kamakailan, nakaugnay po namin ang isang tindahan ng mga pakain, gamot at ilang uri ng hayop, isda at ibon na nagsabing nagbibigay sa kanila ng kasiyahan at nagbigay daan po sa pagbuo para sa kanila ng isang parte ng negosyo na makapagbibigay sa kanila ng ibang imahe at makatutulong pa sa ilang nag-aalaga ng iba't ibang uri ng manok at ibon. At ang sentro ng kanilang operasyon ay ang mga makabagong uri ng mga incubator kabayan na disenyo ng nasabing pamilya sa lungsod ng Parañaque. Digital Incubator Kabayan ang aming pinag-usapan. Francine, sa ganitong klaseng negosyo, hanap buhay, ano ang pinakamabiling kinukuha ng mga taga Metro Manila na kagaya ng makikita rito sa Hari-Tari Poultry Supply? Mga poultry feeds po at saka mga hayop, mga pets tulad ng rabbit, sisiw, ibon, 45 days, hamster, guinea pig at saka mga white mice. At lahat ng mga pwedeng alagaan sa mga bahay? Lahat na pwedeng gagawin nila pet sa bahay po. Pero napansin ko, wala kang mga gamot, mga pakain para sa mga alagang baboy. Bakit? Kasi sir yung almost tinatanggal na nila dito yung mga babuyan sa paligid ng Sukat Parañaque. Okay. Kaya pag nag-stock po kami dito, nasisira. Hindi, pero yung mga taga rito, may mga farm sa labas ng Metro Manila, hindi ba pwede yan? Pwede rin po, kasi meron pa rin naman na konti na sa paligid natin eh. Pero naghanap pa rin sila. Kaso ako, nung one time, nasiraan ako, hindi ako nag-stock. Oo. Nadala ka? Nadala po ako kasi nag-abono lang po ako. Okay. Sa mga small pets, kagaya ng rabbit, hamsters, mga guinea pigs, anong pinakamabili? Almost lahat po ng pets, binibili. Sa mga pets naman na binibenta mo, siyempre kinukuha mo, inaangkat ninyo, Rebecca, sa mga nag-aalaga, ano? Saan nanggagaling ito? Sa Batangas po usually. Usually sa Batangas. What about other places? Sa ngayon po kasi sa Batangas lang po nanggagaling yung aking stocks. Bakit? Mas marami pong breeder doon. Okay, ano ang pinakamaraming nakukuha mo sa Batangas? Rabbit po. Rabbit. At sa mga rabbit, meron sinasabing dwarf rabbit, may mga malalaking rabbit, yung hare, yung mga higante. Ano ang nakukuha ninyo? Yung mga ordinary lang pong rabbit po. Yan ba inaalagaan nila sa bahay as pets o yung iba naman kagaya ng mga Koreano, no, mga Japanese, bumibili para sa rabbit meat? Ano ang kanilang rito, preference? For pet lang po talaga. For pet lang? Usually po mga bata po yung may gusto. At kung mamili sila, pinapakyaw ba? Hindi naman po. Pares-pares lang po. Pero mabili? Opo, mabili po.
Okay. Ang ating mga, siyempre, yung mga nag-aalaga at saka yung mga kagaya nito, pinadalang itlog, meron kayong mga pinagmamalaki na mga incubator. Ano ang malaking pagbabago ng incubator nyo? Teka muna, si Aling Francine muna. Nung mga panahon na yun, unang panahon bata pa si Isabel, ano ang itsura ng incubator ninyo? Manual lang po, ikot-ikot lang. Oo. So, Pero nakakapisa. nakakapisa po. Pero ngayon po, automatic na po. May humidifier na siya. Oo, in-upgrade na po namin. Okay. At sinabi ni Rebecca, anak mo ba yon? Yung anak niya at saka ikaw naman ang nangangasiwa ba? Ano ba? Asawa mo ba yung ano? Asawa mo ba yung kapatid mo yung... Pero alam mo rin yon. Sa inyo, sabi mo, modern na ngayon. Anong pinaka-modern nito? Automatic digital na po siya. So, yun nga po, gaya ng sabi ni Mama, may humidifier na. Pagka sinabi mong digital, ano ang pagkakaiba niya sa conventional? Nakaset na po siya kung ilang beses siya iikot, kung anong oras siya iikot, at saka po yung kanyang temperature ay nakaset na rin po. Ibig sabihin, hindi na kayo araw-araw, oras-oras tumitingin doon sa incubator. Hindi na po. May One oras time na na po. lang po. Kailan yung one time? Halimbawa sa hapon po, ano po kami, magpasok, maglabas ng sisiw, magbaba ng mamimisa, ganun lang po. Kasi po ang kaibahan niya po yan, yung tubig niya may heater. Hindi po pangkaraniwan sa iba na tubig lang. Yung sa amin po, ang tubig niya may heater. Para yung tubig po, pag halimbawa po binuksan niyo yung incubator, mabilis niya makuha ang timpla nung init ng incubator. Hindi yung, halimbawa po walang, matagal muna po tumaas ang temperature niya. Kaya ibang klase po talaga. At sino nakaimbento? Kapatid ko po. Kapatid mo? Ano ang kinuha ng kapatid mo? Computer engineering po siya. Computer engineering, hindi incubator making. Hindi po. Okay. Pagka namili ang isang tao rito at gusto niyang makakuha ng incubator, nagbebenta kayo? Opo, different sizes po. Mag-start po kami sa 176 up to 2,000 capacity. Okay, no? Opo. At nagagawa niyo lahat yan? Nagagawa. Nakarating na po ng Cebu, Aklan, Leyte. Sa Nueva Ecija po, marami. At saka Pangasinan. Sino ang nakaimbento ng incubator? Si Mister o si... anong pangalan ng kapatid mo? Alfredo po. Si Alan. Yung mister ko po. In-upgrade lang po ng anak niya. Para hindi na ako nahirapan mag-ikot-ikot. Siyempre, the improvement of the mentor. Opo. Ganun nga. Mentor ang ini-improve, hindi yung incubator. Okay. Ilan ang capacity na available para sa mga namimili? 176 up to 2,000. Okay. Pagka sila'y namili, ano-ano mga presyo nito? Iba-iba po. Ang 176 ay 24,000. Okay. Ang 276, 28. Tapos yung 500 capacity is 45. Tapos yung 1,005 is 75. Pag more than na po, medyo mataas na ng konti. Hari-Tari Pet Shop sa lungsod ng Parañaque. Sa tulong ng mga makabagong kaisipan ng buong kaanak, nakapaglabas ng isang uri ng incubator na magbibigay kaluwagan sa mga nag-aalaga ng iba't ibang uri ng manok o ibon na mangangailangan ng tinatawag na pisaan ng itlog. Bahagi ng negosyo sa pet shop business kabayan at bahagi ng mga kasagutan sa mga katanungang tanggap ng palatuntunang ating alamin. Kabayan ng lahat ng ito mula po sa inyong lingkod ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin.
kabayan. Subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.